Saksi sa DYSP. Isisiwalat ang katotohanan. Saksi sa DYSP. Kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP. Komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan. Araw po ng Miyerkules, mga kapuso, March 11, 2026. Muli niyo po kami samahan hanggang alas 10 ng umaga. Welcome po sa palatuntunang Saksi sa DYSP. Sa ngalan po ng ating mga makakasama, Super Kenneth Calumres, Saksi sa DYSP. Super Lolito Suiza, ako naman ang inyong kapuso, ang inyo pong saksi sa DYSP, Junfred Calamba. Kumusta po kayo? Kaya pa ba? Kaya pa ba mga Pilipino? Unti-unti na pong nararamdaman yung pong epekto nito pong pagtaas ng mga produktong petrolyo sa ating pong bansa. Nagmamahal na po yung mga bilihin. Nagmamahal na yung pamasahe. Aabot na sa kuryente. Baka sa tubig makarating din. Oh my God! Sana kung mayroon pong gagawing aksyon yung ating pong gobyerno, Oh my God! abay madaliin na po, ano? Huwag nang patagalin yung pong paghihirap ng ating pong mga kababayan. Oh my God! Oh my God! Okay na kailangang magtapyas doon sa buwis na ipinapataw sa mga petroleum products or yung tinatawag na excise tax. Gawin na po sa lalong madaling panahon. Pero kung hindi naman po pwede, maghanap po ng alternatibo na solusyon para maibsan, no? Yung epekto nito pong pagtaas ng presyo ng krudo sa ating pong bansa. Hindi na po maiiwasan yan dahil nga po hindi natin hawak, no? Yung pong sitwasyon dyan po sa gitnang silangan na yan po yung nagiging ugat talaga, no? Hindi kasalanan ng mga Pilipino yan. Hindi kasalanan ng ibang bansa, kundi yan po talagang kaguluhan, yung giyera. Yan po sa gitnang silangan, yung ugat nitong mataas na presyo ng mga produktong langis sa katulad nating mga nasa third world country. Sana lang, luminaw na yung kaisipan ng mga leader ng mga bansang ito at magpatupad na ng ceasefire kung po pwede or idaan na sa pag-uusap kung ano mang merong sigalot sa pagitan ng Iran, ng Israel
at kakampi nitong United States of America. At matapos na ito pong kalbaryo na ito para po sa atin, sa mga Pilipino. Kung magpapatuloy po yung giyera na yan, nako, malamang sa susunod na linggo, another mega oil price hike or big time oil price hike na naman. Wala tayong magawa kundi bumili, magpakarga, no? Sa mataas na presyo ng krudo at gasolina. Given na po yan dahil po doon sa factors na binabanggit po natin. Pero sana lang wag pong humantong sa mauubusan tayo ng supply. Okay na yan kahit papaano. Ha? Mataas ang presyo pero meron pong available na supply. Kesa na mataas ang presyo, tapos wala pa tayong mabili. Halos lahat ng mga gasolinahan sarado. Doon tayo magkakaproblema ng gusto. Ay, magandang umaga sa ating pong mga ka-super radyo. Marami na tayong mga katuwa ngayon sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon at mga balita. No? Kung kayo po ay nakatutok sa DYSP Super Radio, parang kayo na rin po ay bahagi, no? ng pagpapahayag ng mga tamang impormasyon. Kaya salamat sa ating pong mga avid listeners, mga individual, mga opisina dyan, yung mga establishmento, no? Yung mga bago tayong mga kapanalig, dyan sa Juan Ascenso, dyan sa Masway, sa San Isidro Bus, no? Manager ng Cherry Bus at mga driver nito sa Roro Bus. Magandang umaga. TS&F First Palawan Taxi at yung Puerto Taxi, NJ Taxi, at syempre yung mga multi-cab drivers natin, tricycle drivers. Good morning sa inyong lahat. At mga kapuso, follow nyo po kami, ha? And subscribe sa ating po mga social media account. Sa Facebook, Super Radio Palawan, DYSP 909 kHz. Nasa TikTok din po tayo, ang DYSP Super Radio Palawan. At ang ating YouTube channel, DYSP Super Radio Palawan Official. Tuloy-tuloy tayo, alas 8:30 ng umaga. Bago tayo mag-break, kay Marilu Diego Castilon Milloria. Good morning po. Kay Jing Mota Abian, watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran. Alberto A.B. Baronda, Kagawad. Shout out daw sa masisipag nila mga volunteers na gumagawa ng banderitas at mga nag-aayos ng basketball court, naghahanda para sa paparating na piyesta this coming March 25 diyan sa isla ng Barangay Kalandagan. Advance Happy Fiesta, ha? March 25. Samantala, Foundation Day naman ng Barangay Karamay, Rojas, Palawan. Happy founding anniversary sa Barangay Karamay. Kay Eve Alabado Finya Flor, no? Panalangin na matapos na ang di pagkakaunawa ng mga bansa sa gitnang silangan. Magdasal po tayo. Pagdasal po natin na umupa na tensyon dyan at giyera yung kaguluhan. Dahil yan po nagiging ugat
ng ating pong nararanasan ngayon. No? At may domino effect yan sa ating pong pamumuhay. Yung mataas na presyo ng krudo at gasolina. Alas 8:32, saglit lamang po magbabalik ang programang Saksi. Ay, balik tayo mga kapuso, alas 8:38 na ng umaga. Ay, kahapon po merong naganap na aksidente dyan po sa barangay Tumarbong, no? Rojas, kung saan isa pong batang babae, maswerte pa rin po ito, swerte pa rin po mga kapuso. At nakasurvive sa pagkalunod niya. Wala na papel na yung kulay nung bata nung makita ng mga residente doon sa lugar at lumulutang na sa post dito ni nung video ng insidente mga kapuso, no? Talagang lumutang na sa tubig mabuti at mabilis po yung responde ng mga tao doon po sa lugar, no? At nagawa nilang mag-conduct ng CPR doon sa bata at nahimasmasan, no? Naisukan niya yung tubig na pumasok sa kanya pong katawan at maswerte nga po at nakaligtas ito pong batang ito. So thank you very much doon sa mga residente, kina Kapitan Gutierrez. Nakikipag-ugnayan tayo kay Kap. Kumustahin natin yung lagay ng bata ngayon, no? Mga magulang po, bantayan natin, lalong-lalo na malapit na pong magbakasyon yung ating pong mga anak sa mga paliligo sa ilog, sa dagat. Maalon pa man ngayon kasi lumalakas na naman yung hangin, mga kapuso. Ito, kahapon maalon doon sa area. Kitang-kita, lumulutang na po yung bata. At yun nga, mabuti, maaga po yung mga residente sa area. At alam yung pong gagawin, yung pagpo-first aid, yung pag-CCPR, sa mga ganitong sitwasyon. Kaya napaka-importante yung mga basic life support training na kinakandak ng mga MDR, PDR, RMO sa bawat barangay, lalong-lalo na sa mga island barangays. Pakitext mo muna, Ken. Oo, sige. Kausapin natin si Punong Barangay Gutierrez ng Barangay Tumarbong, Rojas, Palawan, mga kapuso. Kaugnay dito sa pangyayaring ito kahapon. Alas 8:41 ng umaga. Ma'am Gina Crisostomo. Doon daw yun banda pala sa kanila. Ma'am Gina, good morning. Kawawa na nga. Kawawa yung bata. Pero maswerte at nakasurvive siya, nakaligtas. Mabuti at ganun lamang po, kung nahuli-huli pa yung sina Kapitan at yung mga residente doon na nandoon din sa area, baka natuluyang madisgrasya ito pong batang ito kahapon, mga kapuso. At yan, tinatawagan natin yung inyong punong barangay. Malaman natin yung pangyayari kahapon. At yun nga po, pinasasalamatan natin yung mga rumisponde
doon po sa bata para mailigtas sa kapahamakan. Lunod na eh. Dahil lumulutang na talaga yung bata, no? Doon sa ibang video na nakita po natin, napanood po natin, mga kapuso. Yun nga, kung nahuli-huli lang, wala na po itong bata. Pero yun, pagpasalamat natin, dasal po natin na agad na bumuti at maka-recover ng kanyang lakas ito pong bata, mga kapuso, mula sa pagkalunod. Okay, pinag-aantay mo si Kap eh. Nasa linya natin, nakikiabala lang tayo eh. Sige, nasa linya natin si Punong Barangay Ralph Lance Gutierrez ng Barangay Tumarbong, Kapitan. Punong Barangay, sir, magandang umaga po sa inyo. Si June Fred Calamba po ito sa GMA Palawan. Magandang umaga po, sir. Opo. Good morning po. Oo, Kap, salamat ha. Unang-una, buti nandoon po kayo at mabilis yung inyo pong pagkilos sa insidente ng pagkalunod na ito ng isang batang babae. Kabarangay natin kahapon na Kapitan, sir. Opo, sir. Ano lang po na, nagkataon lang po na nandun kami. Kasi sumasama kami sa actual survey ng lupa doon. Oho. So may kayo, may aktibidad doon po sa area nagkataon at mga anong oras po 'yon, Kap? Yung pangyayari? Mga po, sir, mga alas 12 po ata ng tanghali po, mga ganun po. Tirik na tirik yung araw. Oo. Opo. So, paano po ninyo napansin yung bata na nalulunod na at nakikita ko sa video, nakalutang na eh. Paano nakatawag ng inyo pong pansin, sir? Or may tumawag po ba sa inyo? Yung sir, pagpunta namin sa tulay, kasi parang pinaplanuhan namin kung anong gagawin sa tulay. Okay. Doon na agad yung mga bata. Oo. Tapos parang, kasi minsan di ba naglalaro sila, sir? Parang nag-iingay-ingay. Opo. Okay lang naman yung Oo. nag-aarutan. Opo. Yan. Doon na kami galing sa may tulay, pabalik kami. Ganun pa rin, parang lumalala na yung nila. Yung Pero hindi rin sigawan, umitin okay. ng mga bata. Maliliit pa eh, mga bata pa. Di yung isang kapitbahay doon, tumakbo na sa akin, Kap, sabi may nalulunod doon na parang nalulunod. Pag takbo ko, sir, pabalik, nakita ko nakalutang na, sir, nakataob siya. Oo, Nakalutang, nakataob eh. Nakataob at parang baluktot na yung katawan sa tubig, Kapitan, sir? Parang wala nang talaga, sir. Wala nang buhay. Parang nanginig yung tuhod ko, kinabahan ako. Oo. Yung tumakbo na ako para kunin. Yung pagkuha ko, buti marami na agad sumunod sa akin. Pag malalim yung tubig, sir. Parang marami rin ako na tubig eh. Parang rin ako sa ilalim. Inangat po kasi yung bata. Nabigla kayo. Malalim yung yung pinagkakuhanan ninyo sa kanya. Malalim na talaga. Lagpas tao na ba yon, Kap? Lampas tao, sir. Kasi ibang klase siya. Parang may pabulusok siyang palalim. Oo. Nababaw mo. Oo, Parang parang kantilado yung area na yon. Kantilado po, sir. Opo. Oo. So naangat ninyo, nadala ninyo sa Pangpang, sa Baybay, at sino pong nagsagawa ng CPR doon sa bata? Nagsagawa, sir, ng CPR, yung kapitbahay din doon na kinete ng bangkarera, si Mr. Jingle Hermoso. Okay. Mabuti marunong siya mag-CPR, sir. Nakapag-training ba siya? Opo, nakapag-training po siya. Yun ang kagandahan. So, mga ilang minuto po ang lumipas nung nagkakandak ng CPR at nagkamalay yung bata. Kapitan, sir. Sir, noong una, pagbomba niya, pag-CPR niya, lumabas sa buhanga lang, ayaw sa ilong, hindi lumalabas. Tapos nakita ko parang may mga mumo na nakaharang ba sa ilong niya. Okay. Oo. Ginawa, sinipsip ko yung ilong para lumabas yung mga para matanggal yung mga nakaharang. Siguro yung kinain niya pa, no? Lumabas. Oho, bumara. Tapos, bumara sa ilong. Yung pag nung nasipsip na, yun, binamba niya na naman, okay na, parang lumalabas na rin sa ilong. Oh. Medyo medyo naisuka yung tubig. Nakapagsuka.
Opo, nagsuka sir. Pero yung tiyan niya malaki pa rin pa. Baka sa ospital, yun na sa taxi. Oo, pero may sinyales na ng buhay na okay at may pag-asa na makasurvive. Yun yung maganda doon, Kapitan, sir. Sir, nakamulat na siya sir nung ulo. Okay. May malay na siya nung... Oo. So, nung magkamalay, sa kanyo na itinakbo sa pinakamalapit na clinic, sir. Opo, sir. Hospital sir, opo. May rescue vehicle din po agad na sa Tumarbong. Oho. Sir, yung bata ba taga roon mismo, malapit sa area, or dayo lang din doon para maligo ng dagat? Yung bata po? Opo, opo. Ano sir, hindi malayo yung bahay niya. Pumunta lang talaga, naligo lang sila mga bata. Nagkayayaan, mga magkakaibigan na maligo doon sa lugar. Wala pong kasamang adult or guardian yung grupo? Wala po sir, kasama na may edad na. Nako, oo. Paano, nalaman din po kaagad ng mga magulang yung pangyayari? Nakapag-responde po ba? Opo sir, opo. Pinaano ko sir si Kagawad Perido, kasama ko rin ng oras ng pinapunta ko yung magulang. Oo. So, yung area po ba na yun? Ano po yung beach or resort or talagang open para sa lahat, Kapitan? Sir, ganda eh. Parang open po yan sir. Parang tulay siya, sabay maganda rin sa biguan talaga. Oo, kasi nakita ko nga yung area, magandang paliguan, malinaw yung tubig eh. Nakakainganyo, nakakaakit. So, yun ay talagang paliguan ng mga residente natin dyan sa Barangay Tumarbong. Kap? Opo sir, yan talaga yung paliguan. Oo. Ang problema siguro nakaka niya yung kantilado. Oo, napunta siya doon sa biglang malalim na part. Oo. Mabuti na lang at nandoon po kayo at sa mabilisang aksyon ng mga kasama nating residente, kahit papaano nagawa natin ng paraan yung pangyayari kahapon. Kumusta na po yung bata ngayon? Sir, nasaan na po ba? Nasa Medicare po sir. Okay na rin po ata. Okay. Magpapaano na lang. Oo. Dahil po yun sa kabayanihan ninyo at ng mga residente. Kap, baka kasi malapit na yung bakasyon, yung mga bata, ganyan talaga. Sa sobrang init ngayon, pati yung mga paalala na rin sa mga magulang, yung tamang paggabay, baka dyan sa mga kabarangay natin, sa Barangay Tumarbong, para hindi na po maulit yung pangyayari na ito kahapon. Kapitan Gutierrez, go ahead. Sige po sir. Pupunta ko na lang sa yung principal para makapag-disseminate din pati mga teachers sa mga magulang na Magpa-meeting na nahigpitan yung mga anak nila na tsaka kami magbabantay din sa barangay kung tingnan namin dyan sa tulay. Oho, yung area na yan at baka pwedeng mapostihan ng mga kasama nating tanod na magsisilbing sila yung tagatingin ng mga naliligo dyan dahil summer, malapit na summer, tag-init na, kwaresma na, mainit ang panahon at talagang marami po ang gustong magpalamig sa dagat, sa ilog or kung saan pa. So yan po, mabantayan din natin yung ating mga kabarangay. Kapitan, sir, maraming salamat ha. Muli, mabuhay po kayo. Kapitan Lance Gutierrez, sir. Thank you po. Opo. Ay, Kap, maiba po pala ako. Tamang-tama, nandyan na rin lang kayo. Yung Sitio Disay, yung kalsada, Tumarbong din po kasi ito eh. Yung pinarating sa atin na isang residente ninyo dyan, siguro napansin nyo rin na talagang delikadong-delikado. May ano na ba? May pagkilos na ba? May naging aksyon na itong mga nakalipas na araw? Kap? Sir, nakapasa na po kami sir ng sa province. Tinigturan na namin po yan. Nakapag-request na. Opo. Hinihintay lang po namin sir. Resolution requesting ng garang aksyon sa provincial government. Opo sir, opo. Oo, kasi provincial road po 'yun yung lugar na 'yon dahil nadali pala 'yun ng Odette tapos na dagdagan pa ng Tino. May dumadaan pa bang malalaking sasakyan doon sa area? Meron pa rin sir, pero ina-advise namin na dumikit lang dito sa kabilang lane. Oo. Sa may bukid banda. Oo. Opo. Kasi
yung kabila medyo delikado na. Wala na raw laman halos yung ilalim, sir eh. Opo, sir. Delikado na talaga para sa mga biyahero at mga motorista. Anyway, sige po, tutulong kami sa papalo up kung kaninong dapat na ilakad yan dyan sa provincial government. Thank you po, Kaplans. Muli, good morning. Good morning po. Si Punong Barangay Raf Lance Gutierrez, mga kapuso, at siya yung unang-unang tumalon sa dagat. So mga magulang, nakapuslit yung bata kahapon kasama yung mga kaibigan. Hindi ko na tanong kung nag-aaral ba yun, mukha kasi pupuntahan daw ni na kapitan yung eskwelahan para makapag information dissemination, sa mga panahong ito, mainit ang panahon, talagang masarap magpalamig sa dagat or sa ilog man yan. Pero ingat-ingat po tayo, mga kapuso. Yung heat index natin, Kenneth, nagabat medyo mababa kaysa o kumpara nung nakalipas na mga araw. 39, 37. Pasa mo na ba? Oo, sige. Mga kapuso, balik po tayo. 5 minuto na makalipas ang 9:00 ng umaga. Sa pagkakataon ito, kausapin muna natin, sa linya po natin ang ating pong Penro Felizardo Cayatok. Dahil ang tagal-tagal na po nung problema natin dyan po sa El Nido, maraming nababahala na baka raw mapasara yung pong pinagmamalaki nating tourist destination sa Palawan. Pero kasi ang daming hindi pa rin nakikipag-cooperate sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno na nagsasagawa or involved doon po sa rehabilitation ng El Nido. Mga kapuso, hanggang sa ngayon, mataas pa rin yung contamination. Yung coliform dyan po sa Bakwit Bay. Pero daw sa wala lang, para makapagnegosyo, kumita yung iba, kahit na naapektuhan yung pong environment po natin, yung ating kalikasan na siyang pinagkukunan natin. Diyan tayo humuhugot para magkaroon ng mga turista, na mga bisita. Ayan ngayon, may kinasuhan na po yung DNR ng mga establishmento dyan sa El Nido dahil nga po mga pasaway hindi sumusunod. Penro Saldi Cayatok, sir, magandang umaga po. Magandang umaga kasamang Junfred at sa lahat ng mga tagapakinig na inyong programa. Opo, pero mukhang napuno na yung DNR na bahagi po ng task force na binuo para sa rehabilitation ng El Nido, at may mga sinampahan na po tayo ng kaso ng mga establishmento dyan, sir, na hindi pa rin nakikipag-cooperate, sumusunod. Ang El Nido kasi ay isang protected area. Ito Opo. yung El Nido Managed Resource Protected Area. Oho. So almost 90% ng El Nido ay protected area. So sa loob ng El Nido, mayroon tayong agricultural and animal disposable land na kung saan may mga karamihan na may titulo, mayroon ng lupa na pagmamay-ari ng estado, ito yung forest land or timberland. And then mayroon rin tayong mga easement yan na kung saan ay yun din ang isang nating ina-address, kasi sa ngayon, tulad po ng nabanggit ninyo, Opo. ay nagkakaroon tayo ng problema sa water pollution sa ating dagat, nagkakaroon din tayo ng problema sa tubig, So ang worst yan, pag na-overuse rin natin yung ating water table, ay yung pagpasok ng saltwater intrusion na napakahirap po. So, ganon yung nangyari. Oo. Totoo po, may mga na-issue na tayo ng mga notices of violation, notice of vacate, as part of the due process po yan. Kahit
may mga violation tayo nakita sa kanila ay doon po rin pa tayo sa due process as right rin nila na ma-inform kung ano yung mga violation. Mm-mm. So, continued po yung pag-inventory, pag-issue natin, particular doon sa forest timberland, saka doon sa encroachment sa ating easement zone. Ito ay pursuant sa President's Proclamation 1067. Ito po yung Water Code of the Philippines. Mm-hmm. And then doon sa na-issue na administrative order na within protected area, ang easement zone dyan ay 40 meters. Okay. No? Regardless of adjacent area niya, kung portion timberland or title land. So, yan po yung mga fixed na measurement Mm-hmm. pag So, yung lugar ay within protected area. Pero Yun po. mga ilang establishmento, gaano karami po itong sinampulan natin ng DNR, sir? More or less may na-inventory yan, no? Mga 700 plus. Naku. So regardless kung anong operation nila, kung Opo. ito ay occupation. Pero ang inuuna kasi natin ay more on doon sa forest land, timberland na occupation. No? Mm-hmm. Of course, may mga naman yan, sabi ko kanina, notices. So, pag nabigyan na notice of violation, ay nagkakaroon naman ng way na pag-submit sila kung ano yung mga reply responses nila yan. Mm-hmm. But yung nakita natin na may mga violations talaga na walang mga documentation or application yun yung inuuna natin, no, na kung saan nag-proceed na tayo doon sa case build-up, legal action patungkol sa mga sections na to. Kasi pati doon na may nakita tayo kasamang June Fred, pati sa mga bato, may mga pinatayo ng mga bahay doon, which is supposedly na hindi pwede kasi bukod sa delikado, geohazard areas yun, hindi pwedeng magpatayo kasi under sa zonation na protected area, yan po ay strict protection zone or co-zone. Mm-hmm. Kumbaga sa ikan natin sa Republic Act 7611. No? So may mga ganun po na encroachment na kung saan ay may mga corresponding violation. Opo. Pero sa palagay niyo, bakit po saan po yung problema? Bakit nagpapatuloy itong mga violations na ito na may binuo ng task force kasama ang LGU, iba't ibang government agencies. Pero yung problema parang hindi po nababawasan, parang nadadagdagan pa at lumalaki pa, Penro, sir. Actually, yun nga yung nakita nila na talagang ang maraming business pwede, no? Mm-hmm. Actually, yung mga tulad yung mga nagtatrabaho sa mga nagtatrabaho sa mga hotel, kailangan rin nilang maghanap ng tirahan. So yung mga iba, nag-build na ng mga bahay and then ginawang boarding house. Naku. And then walang hindi magandang septic tank. Yun na. So hindi siya sealed, no? Maganon. So yun mga issue na ina-address natin na talagang it takes time na to address. May participation naman yung mga LGUs and other stakeholders, pero inunti-unti natin yung mga areas na yun gawa ng siyempre sa limitation din ng ating human resources at kaya yun yung strategy natin na kipag-partner tayo sa LGU and other agencies para ma-address mga to. Maibalik yung kaayusan, no? Pati yung carrying capacity and among others. Oo, buti po hindi pa nasasagad yung mga kasama natin sa task force, no? Yung DOT, yung DILG na pagdesisyon na ang kukulit ninyo, titigas ng ulo. Isara na lang natin 'yan. Oo, yung ganun, Penro, sir. Wala pa naman po. Yeah, wala pa naman. Actually, very active yan yung kasama sa Inlito Task Force or Opo. Interagency Committee Mm-hmm. na pinag-usapan. Tinitingnan pa rin yung kapakanan ng, of course, na economy natin. Okay. Pero at the same time, tinitingnan din yung tao, tinitingnan din yung kapaligiran
So itong mga tatlong bagay na to, yung tao, yung economy sa kapiligiran, binabalansyado. And then unti-unti nagkakaroon naman ng action ng iba't ibang agency. Hopefully due time ma-address, and then yung mga wala talagang dokumento dyan, hindi pwede talaga na magtira dyan ay they can voluntarily kung anong tanggalin yung structure nila para walang mga further legal action. So, mayroon na naman tayong mga isasagawang mga demolition dyan, mga susunod na araw, Penro, malamang. Isang action yan under sa local government kasi sila yung may police power dyan, no? Pag na-transmit yung information. So ganun hanggang pag-iusap nga natin na yung mga nag-iisip pang mag-do business dyan, na kung saan dapat tiyakin nila kung saan nila lalagay yung business sila, malit man o malaki, dapat mga ganun na hindi basta sila pumasok kasi para ma-address natin unti-unti yung pag-decline or pagkuhan ng ating mga resources. Na while we are promoting, while this is a tourist destination, no, worldwide, sabihin nga natin, pero hindi na naman natin kino-compromise yung ating environment. Oo. Yun yung alarming kung ang bawat isa nagdedesisyon na lang kanya-kanya na magtayo ng struktura sa ganito kaysa sa kahit na ipinagbabawal at hindi nakokontrol ng maayos, ay talagang problema po yun para sa kalikasan natin, Penro. Sir? Opo, kaya we are balancing yung the environment, the development leading to our economy, at yung tao, no? Kasi, of course, may mga limitation na carrying capacity to build within a certain area. So, sa lahat naman ng mga protected areas natin, yun ang isang tinitignan, yung carrying capacity. Oo. Yung doon mismo sa bungad, sa mismong Buckwheat Bay, masagana yata yan, ano? Kung kayo tatanungin sa DNR, pwede pang magtayo, magdagdag ng mga establishmento kasi parang dikit-dikit na halos, masikip na, pati yung kalsada nga, hindi na makapag-expand Penro, sir. Kasi yung issuance naman ng building permit lies sa local government. Yung mga road easement lies sa kanila, and then yung height ng building sa kanila. So, na lang kanya-kanyang concern, kanya-kanyang address, pero we are working all together to address the issues pertaining to El Nido. Okay. Sige. So, mabuti naman at meron na pong nasampulahan na sana sumunod na po yung karamihan, yung iba pa na hindi pa naaabot ng kamay ng batas. Pero baka may panawagan kayo, sir, dyan po sa problemang yan ng El Nido na patuloy nating tinutugunan sa ngalan po ng DNR. Go ahead, sir. Yeah. Sa ngalan ng DNR, kami po ay kikiusap, nagbibigay ng impormasyon sa mga iba't ibang concern ng El Nido at yung mga nag-iisip na mag-pattern structure na i-check muna with the DINA, with the local government, ano ba yung area. Kasi hindi lahat ng area ng El Nido pwedeng lagyan ng development, ng structure at magkaroon ng business. Kaya po ay isang protected area. So sa lahat-lahat, kami po nakikiusap para wala ng further technical or legal action at gayon din sa media, no, na kami po nagpapasalamat para may parating yung mga information na mga ganito. Okay. Penro, sir, maraming salamat sa oras. Magtanggap ng aming tawag. Magandang umaga po. Maraming salamat din sa pagbigyan ninyo sa amin ng konting panahon at mabuhay po kayo. Si Penro Felizardo Cayatok ng DNR dito po sa lalawigan ng Palawan. Yan po, may mga sinampula na yung ating Department of Environment and Natural Resources. Pwede pa lang ganun. Nagtayo lang nung, kung alam ko lang, nagtayo na ako doon ng boarding house sa ganun lang pala yun. No? Kahit na, kasi walang nagmamay-ari nun
estado, no? At under protected area. Inaabuso naman ng ating mga kababayan. Tapos magtatayo ng struktura, yung CR, no? Walang maayos na septic tank, no? Madadaluyin lang doon sa tubig dagat, no? Babaunan lang ng PVC pipe para doon na dire-diretso. Ayan ngayon, no? Diba? Hindi na makapaligo. Bawal na. Dinidiscourage ng pagligo dyan sa may Buckwheat Bay kasi nga mataas yung pong kontaminasyon ng tubig na yan. Makainom ka lang dyan. Naku, may kalalagyan ka. Ha? Hindi lilipas yung oras. No? Sigurado. Yun ang tubig eh. Ha? Malinis na yun, na-process na, di ba? Hindi pa rin safe. Yun yung mga pinoproblema ng task force. Huwag kayo masyadong matigas ang ulo dyan sa El Nido. Oo, nasa business aspect tayo. Ekonomiya yan, pero ilagay natin sa tama naman. Diba? Hindi yung kikita lang kayo, pero yung kalikasan natin ay nasasalaula. No, tandaan po natin yung ating pong magandang environment yung dinarayo ng mga turista. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga maraming bisita dyan sa El Nido. Utang natin yan sa ating pong kalikasan. Kaya kung iyan po yung pinaka parang puhunan eh, no? Sa industriya dyan po sa El Nido, pero kung yan po ay sasalaulain natin, no? Baka yung mga turista ay hindi na po maganda, no? Yung kanilang pagstay dahil sinamantala na natin eh, no? Dapat sa ganitong lugar, ganito lang karaming establishmento. Tayo gusto lahat kumita. Sige, tayo, building, LGU, release ng mayor's permit, building permit. Kahit na walang madaanan, di ba? Sira yung kamada. Di tayo pa rin po sa bandang huli, no? Ang maapektuhan. Alas 9:21 ng umaga. Sana dahil dito sa ginawang ito ng DNR, yung ibang mga matitigas pang ulo, hindi pa rin sumusunod. Sinasabing i-connecta na yung doon sa sewerage system ng provincial government ng LGU, yung kanilang mga pasilidad. Ay yung iba, wala pa rin eh. No? Bingi-bingihan lang. Okay? Matauhan na po. Kasi mawawala at mawawala ang turista niyan pag sinira natin, no? Yung kagandahan ng dagat at ng ating kalikasan dyan. Kung papabayaan natin, no? Yung mga paglabag na ginagawa ngayon, mauubos at mawawala ng gana yung mga turista sa maganda nating mga tanawin. Una natin ang reaksyon yung LGU, sina Vice Mayor Rosento, no? Kabilang din sila sa task force, no? At okay, sige. Oo. Nasa biyahe pala si Vice Mayor. Okay, hanap tayo ng ibang makakausap kahit doon sa mayor's office, ano, ng El Nido, Palawan. Punta muna natin yung ilan sa ating pong mga balita. Ngayon pong araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Punta natin si Super June Bicer Bantacolo.
bagong talagang sectoral representative ng Katutubo. Congratulations kay dati nating IPMR sa lungsod ng Puerto Princesa. Siya po yung naitalaga ng Pangulo sa National Anti-Poverty Commission. Prioridad daw na aksyonan ang karapatan ng mga IP sa lupaing ninuno. Tahan natin ang balitang yan. Super June Vicer Mantacolo. Pasok! June? June, pasok! Prioridad ni Ginoong John Mark Salunday ang pagkakatalaga sa kanya bilang sectoral representative for indigenous peoples sa National Anti-Poverty Commission ang karapatan ng mga katutubo sa lupaing ninuno. Sa parehag nga kay Salunday, buong pasasalamat ito na may tatalagang kinatawan ng mga katutubo sa national government kung saan kabilang sa kanyang tututukan ang isyong kinakaharap ng mga katutubong mulbog sa mariyahangin sa bayan ng Balabaca dahil halos lahat ng residente sa lugar ay sinampahan ng kaso. Gayong ancestral domain ang kanilang ipinaglalaban. Kabilang sa magiging saklan ng trabaho ni Salunday ang pagbabantay sa mga batas na isinusulong sa Senado at Kongreso na may kinalaman sa mga katutubo. Kabilang din ito sa NBank na tumatalakay sa usapin ng iba't ibang sektor. Samantala, binigyang pagkilala kahapon ng sangguniang palalawigan ng Palawan si Salunday matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang isa sa sectoral representative ng National Anti-Poverty Commission. Si Salunday ay dating Indigenous Peoples Mandatory Representative ng Puerto Princesa City mula taong 2020 hanggang 2023. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Local News. Alas 9:26 ng umaga. Ito raw pong si Board Member Ryan Maminta ng Provincial Board. Hiniling na tuluyang pagtibayin ang pag-alis ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Balikan natin si June. June, pasok. Nanawagan si 2nd District Board Member Ryan Maminta, ang Chairman ng Committee on Energy ng Sangguniang Palalawigan, na tuluyang pagtibay ng Kongreso at Senado ang hinihinging emergency powers sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabawasan kung hindi man maalis na muna ang tinatawag na excise tax ng produktong petrolyo. Anya, ang excise tax ng produktong petrolyo ay 10 piso kada litro na malaking kabawasan sa bahagi ng consumers sa mga mamamayan kung aalisin ang bahagi, kung hindi man ay buong alisin ang nasabing buwis upang mabawasan din ang value-added tax ng mga langis pansamantala. Umaabot na kasi sa inaasahang 80 pesos ang presyo ng produktong petrolyo kung hindi tiyak ngunit hindi pa tiyak ang estado ng supply nito. Samantala, kahapon din ay inaprubahan ng House Committee on Ways and Means ang kanukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin o bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 9:28 na po ng umaga, mga kapuso. Magbabalik po tayo, saglit lang ha. Ang programang Saksi sa DYSP ang inyo pong pinakikinggan. Muli magandang umaga dyan po sa ating mga kasuperadyo. Sa Juan Ascenso, Masway, yan po sa San Isidro Bus, sa mga bus na bumibiyahe ngayon ng Cherry Bus, pa North and South, ganoon din sa SBE, sa Roro Bus. Yan, good morning, ingat kayo mga sir, mga ma'am. At yung mga nakasakay ngayon ng TSNF First Palawan Taxi, ng Puerto Taxi,
NJ Taxi, at yung mga multi-cab drivers and tricycle drivers natin. Good morning sa inyong lahat. Saglit lang, magbabalik po tayo. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, nagpapatuloy po yung palarong panrehiyon, ano? Yan po sa Sablayan sa Occidental Mindoro. At binabati natin at congratulations doon sa mga atleta po, mga manlalarong Palawenyo, mga taga Puerto Princesa na may mga nasungkit na pong mga medalya. At karangalan, no? Inaabangan natin yung pong magiging final result. Nagsimula yan nung linggo, mga kapuso. So ngayon ay pang-apat na araw, no? Ng Emra Amit diyan po sa Occidental Mindoro. Kalungkot nga lang dahil may ilang po mga atleta, no, na hindi na po isinama. Hindi na naisama ng Palawan delegation at ng Puerto delegation dahil sa kakulangan po ng pondo. Dahil kabahagi ng local school board fund lamang yung ginagamit, pinagkukunan nito pong mga sporting events na ito na kung saan ay aktibidad ng Department of Education, no? Kaya yung ibang mga atleta sa Puerto Princesa nag-solicit pa, no? Nagpalakad pa ng solicitation, no? Maliban doon sa sinagot na ng ilang mga konsihal, may mga nag-ambag na sasagutin yung pamasahe, yung uniform, yung mga magulang nag-initiate, no, ng solicitation. So-solicit para doon sa kanilang mga anak para lang talagang maitawid, no, makasama yung team, lalong-lalo na ng volleyball, elementary and high school, sa delegasyon ng Puerto Princesa. Doon naman sa delegasyon ng Palawan, talagang sinara na sa 300 lang yung pong makakasama, mga kapuso. Dahil nga yung barko daw, limitado lang yung slots. Ganon din yung billeting venue na napunta sa delegasyon ng Palawan, hindi rin ganon kalaki. Kaya sapat lang din yung 300 na coaches, officials, and athletes, no, para magrepresenta ng delegasyon ng Palawan. No, ang isa pang masakit sa mga magulang, sa mga coaches, yung mga nag-champion doon sa Batarasa sa kakatapos lang na palarong panlalawigan, hindi na rin naisama dahil prior to that event ng provincial meet, may listahan na pala yung DepEd. No? Yung DepEd Palawan ng mga kakatawan sa delegasyon dito sa Emra Amit na ito. Diyan po sa Occidental Mindoro. Yung kaya masakit sa parte ng mga atleta, coaches, trainer, na nagporsige sila para magkampiyon diyan sa Batarasa, yung pala hindi naman sila mapapasama sa delegasyon ng Palawan. At may nauna ng listahan, pumili na bago pa isagawa yung provincial meet ng mga atletang isasabak sa Emraa. Hanggang ngayon, walang lumabas na official statement wala sa DepEd kung paano sila nag-come up doon sa listahan nila, no?
na yung pondo nagmula doon po sa local school board. Usapin pa ito dyan sa provincial board. Tinayuan ni board member Rafael Jun Ortega, pero siya pa raw ang napasama. Dahil hindi nakuha yung kanyang naging posisyon na ipaglaban sana yung po mga atleta. Nakarapat dapat. Nag-champion eh. Ibig sabihin may potensyal. Nag-champion sa provincial meet. Bakit hindi pa sasamahin? Yun nga lang, kulang daw kasi ang budget. So, kagaya yan ng habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Di ba? So, pero hindi tanggap ng mga magulang, kahit ng mga atleta, ng mga trainers, coaches, yung naging sistema ng DepEd. Kaya nga, inaabangan natin yung kanilang opisyal na pahayag. Nagpalit na lang ng regional director, wala pang lumalabas na isang pahayag. Diyan po mula sa DepEd Palawan. Wala rin tayong makausap kasi ang gusto nila sumulat ka pa at kailangan pa nilang aprubahan na ma-interview sila. Bakit may mga ganyan na ngayong sangay ng gobyerno? Gusto lang naman natin transparency. Magkaroon ng malayang talakayan. Pag-usapan yung mga concerns na ganito, bigyan ng paglilinaw. Pero parang napakaramot nilang magbigay ng kasagutan sa mga katanungan na ganito. Diyan sa DepEd. DepEd Palawan. Good morning po sa inyo. Ay may aksidente kani-kanina lang, no? Diyan po sa may Magara Rojas. Kaya tawagan natin na yung ilan sa mga barangay official ng Barangay Magara. Makakuha tayo ng update, no? Dito po sa banggaan ng dalawang motorsiklo ngayong umaga. Diyan sa Barangay Magara Rojas. Dahan-dahan lamang po. No? Napakalalapad na ng kalsada natin ngayon. Sa ating po mga motorista, dahan-dahan lang at madalas na naman yung pong mga aksidente. Alas 9:45 ng umaga mga kapuso. 15 minuto natitira sa ating pong palatuntunan. Ditong nakalipas na araw ay naimbitahan itong si Vice Mayor Mary Jean Feliciano. Yan po sa committee ni Committee on Justice and Human Rights. No? Ni Senator Risa Hontiveros. Dahil pa rin ito sa usapin ng pagmimina diyan po sa bayan ng Brooks Point. Dahil ayon doon sa opening statement ni Vice Mayor Jean Feliciano nung umattend siya doon sa Senado, ay parang wala na silang makuhang magandang tugon wala sa mga ahensya ng gobyerno na dapat kumilos. Kaya hanggang sa Senado ay ipinarating na itong bagay na ito, yung epekto, no, ng pagkakaroon ng operasyon ng pagmimina diyan po sa kanilang bayan, na kung sila tatanungin, no, yan yung nagiging ugat ng malawakan ng pagbaha, no? Pagkakaroon ng kulay tsokolate ng kanilang mga ilog, ng kanilang mga karagatan, diyan po sa Brooks Point, no?
Di naman lingid sa inyo kung ano pong kumpanya yung nagsasagawa ng mining operation diyan po sa Brooks Point. No? Matagal na itong issue, pero dahil sa meron nga tayong Mining Act, no? Hindi basta-basta yung pong mga local government units natin mag-impose, no, na magbawal dahil national government lamang yung may say dito, no? Yung mga local government unit ay endorsement lamang, no? Sa PCSD bigyan ng kaukulang permit, no, kung naaayon yung mga requirements na ipapasa o sumailalim sa tamang proseso. Sa DNR, yung ECC. No? Sa PCSD, yung SEP clearance na tinatawag. Pero ito ay bago pa magkaroon tayo ng moratorium dito sa lalawigan ng Palawan, mga kapuso. Moratorium, 50 years ng moratorium sa pag-iendorso, no, ng mining operation, kahit exploration man lang yan. Kasi hindi pwede yung moratorium on mining talaga, kasi nga meron pong Mining Act na kung saan national government po yung may karapatan, no? At yung mina ay pinahihintulutan, no, dito po sa ating bansa dahil kesyo malaki, no, ang ambag nito sa ekonomiya pagdating sa mga tax na nakokolekta ng ating pong gobyerno, mga kapuso. Hindi pwedeng isara, no, sa mining operation yung pong iba't ibang mga lugar sa ating pong bansa, no? Pero yun nga po yung iniiyak ng ilang mga kontra-mining. Yung epekto ng mining, nararamdaman na kasi, no? Although hindi tayo dito sa bayan, yung mga nasa gobyerno, hindi nila nararamdaman yan. Pero yung mga local at talagang nandoon sa malapit sa mining operation, makakapagsabi na sila po ay apektado, no, ng pagkasira ng kalikasan. Kaya nga lang, hindi makontak yung numero ni Mayor o ni Vice Mayor Feliciano, mga kapuso ng Brooks Point, dahil porsigido pa rin sila, no? Porsigido pa rin sila na ito'y iparating, pamalita sa buong bansa na ganito ang nagiging sitwasyon yan po sa bayan ng Brooks Point dahil sa epekto ng mining, no? Halos lahat na po nag-adapt na ng 4-day work week sa mga tanggapan sa mga local governments unit natin, na mga LGUs. Yung iba 7 to 6, yung iba naman ay 8 to 7 yung pasok. Yan ay kaugnay sa pagtitipid natin sa kuryente, sa gasolina, sa krudo, no? Na apakamahal. No, at ramdam na po natin, nararamdaman na po natin unti-unti yung epekto po nito. Sensya na talagang napapahinto tayo, mga kapuso, dahil barado na yung ilong natin. Ang lamig pa dito. Pagpasensyahan nyo na kung natitigilan po tayo, mga kapuso. Okay?
Speaking of epekto, no? Yun nga po, sana yung tanging magagawa lang natin ay panalangin na humupa na po yung giyera dyan po sa gitnang silangan. At kung meron pong magagawa sa part ng gobyerno, gawin na po sa lalong madaling panahon. No? Sabi nga, anihin mo pa yung damo kung patay na ang kabayo. Di ba? Kung may magagawa na bawasan yung tax na pinapatao, kasi daw yung excise tax, ano nga sabi dito? No? Yung excise tax, hindi yan yung buwis ng lahat, kundi yan ay buwis na kinokolekta doon sa mga nakakaangat-angat, mga rich people and individual, kumbaga, ganun ba yun? Or mga grupo, mga kapuso? Baka pwedeng tapyasan, no? Kasi ito yung lalong nagpapamahal. Ano ba yung mga produkto na may excise tax na ipinapataw? Marami yan mga kapuso. Diba? So, kung ito yung solusyon, abay kumilos na dapat yung ating pong pamahalaan. Kasi papunta na sa magdaragdag na ng bukas, matanong natin yung paleko kung may kasi hindi malayo di ba? Na dito sa Palawan, pumirit na rin ng dagdag generation charge yung mga independent power producer dito. Kasi ang ginagamit nung iba diyan, yung iba bunker fuel, no? Yung iba hybrid, no? May crudo at bunker, yung iba naman generator. Ibig sabihin, crudo lang 'yon, di ba? Ang crudo ngayon mas mahal pa sa gasolina di ba? Dati-rati nung una ako nagkaroon ng sasakyan, mas mura yung crudo kaysa sa gasolina. Ngayon, baliktad na. Mas mahal na yung crudo. Sabi dati, bili tayo ng diesel na sasakyan kasi mura. Oo. Ngayon, mas mahal na yung diesel kaysa sa gasolina, mga kapuso. Baliktad na. Alas 9:57 na ng umaga. Kay Sir Joey Bacani, good morning din, listening from Barangay San Jose. Magpapaalam na tayo mga kapuso at tabayan na ng mga programa ng Super Radio. Susunod na yung bakbakan sa Super Radio ni Super May Uy. Dito pa rin sa DYSP Super Radio. Tutukan po kami at sundan sa aming po mga social media accounts sa Facebook, Super Radio Palawan, DYSP 909 kHz, sa TikTok, DYSP Super Radio Palawan, at sa ating YouTube channel, DYSP Super Radio Palawan Official. Sa ngalan po ni Super Kenneth Calumres, Super Lolito Suiza at Chief Member Bendanini. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyong nakasama, saksi sa DYSP. Ako po ito, si Super June Fred Calamba. Maraming salamat. Labanan ng fake news, dapat totoo.